Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Magsitayo po tayo. Espiritu'y hiniling ng anak, ang banal na Espiritu'y sinugo ng Ama. Alleluia, Alleluia. Mga kapatid, tayo po'y sumamba, tayo magpasalamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang Espiritu Santo'y tinanggap ng bawat isa sa unang pagkakataon nung tayo'y binyagan. Tayo'y bininyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mula noon, tayo na ang kanyang pinananatilihan. Saka atin siya dito sa mundong ibabaw, gumagalaw, umiiral. Kung kaya't sariwain natin itong binyag at sa tubig na kung saan tayo binigyan ng kabanalan ng Espiritu, nilinis sa kasalanan, tayo sana ngayon sa pagtitika, muling madama, pag-ibig, kabanalan ng kalastasan. Ama, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ang iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Iniling po namin marapatin mong baskusan sa tubig na ito. Ngayon itong mga anak mo ang inampon noong pa ng kami binyagan. Ipagalawang pong sariwain sa amin ng tubig ang buhay na ibinigay mo. At ipagsandalan nawa nito sa tanang kasamaan ang binigay mo sa aming kabanalan. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
ay patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaigaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo po ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong mundo ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagratipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Alimoy nagbunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring may mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, kadatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo ay mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya
na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa dito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y lalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay, bukidlin mo ang hihina. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglayin mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay idulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y subuin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kanugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y subuin. Espiritu mo'y subuin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninyo Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu ang nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag at sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami mag-usap. Kaibigan patnubay sa aming mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lihim namin sa inyo, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin damayan. Marumi palinisin, lantay panariwain,
sakit namin, Panginoon. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alam, lagi sa tamang landas. Tugunin aming lubong, kami bigyang marunod na iyong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligaya walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa lingas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kinagabihan ng linggo din iyon, ang mga lagat ay nagkakatipon. Nakapinin ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, wika niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga lagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Kapayapaan. Hindi ito isang pagbati lamang. Ito'y paghahatid. Ito'y pagbibigay. Ang namatay at inilibing, ang ipinako, ang inulos. Ipinakita ngayon ang mga sugat sa kanyang katawan. At siya'y nakatayo sa harapan nila. Alalaw baga ang nagalay ng kanyang buhay, ngayon ay muling nabuhay at dinadakila ng kataas-taasan. Ngayon, sa kanya'y binigay na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ngayon, nagampanan na niya ang kanyang misyon. At ito'y walang iba kung hindi ang taong nabihag sa kadiliman at kasalanan ay bigyan ngayon ng daan, pagbuksan ng pintuan, tubusin sa pagkaalipin, alukin ngayon ng buhay na walang hanggan sa piling ng dumalang. Kapayapaan. Ngayon ipinagdiriwang natin ang araw ng Panginoon. Ang bigkasin ng katagang kapayapaan ay tila kapalintunaan. Noong isang araw, isang taong may masamang layunin, nanunod,
ilan ang napatay dito sa Maynila. Doon sa Mindanao patuloy ang patayan. Ngunit sa ating bansa, mga ginigilig ko, sa iba't ibang bayan tuwing umaga, regular na, ordinaryo na ang marinig nating may nanglaban, pinatay, o hindi natin alam ang dahilan, pinaril ng riding in tandem. Babae, lalaki, bata, matanda, kapayapaan, tayo ba'y nagbibiro? Ang kapayapaan na binigay ni Jesus na buhay na maguli ay biyaya. Ito'y isang ipinagkakaloob, iniaalok, nasa sa tao kailanman na ito'y tanggapin o tanggihan. Ikatlong milenyo na ng Kristyanismo sa kasaysayan ng tao, at mayroon pa rin na mga tumatanggi sa kapayapaan. Mayroon pa rin mismo dito sa ating bansa na ang kanilang layunin hindi ang pagkakaunawaan, hindi katiwasayan, hindi kapayapaan, kung hindi ipilit ang kanilang sariling pag-iisip at kalooban sa kanilang kapwa-tao. Ngayon, kung merong isang kataga, ideolohiya, ideos sa wikang Griego, ang sa akin, ang sa aking akala, ang sa aking paniniwala, ang sa aking interes, ito ang ipipilit ko sa lahat. Lahat ay dapat umayon sa aking ideos, sa aking sariling pananaw. Intolerance, isang kapatid na kataga. Iyan ay katangian ng mundo ngayon. America first. Wala akong paki kung ano man ang climate change. Basta kung ano yun sa amin, magdusa kayo. Nasaan ang Ebanghelyo ni Kristo? Mga kapatid, alam niyo kung nasaan? Nasa atin na mga sumasampalataya. Ngunit paanong nasa atin? Tutuhanan o hawang lamig lamang? Napunaban ninyo, winiga ni Jesus kung paanong sinugo ako ng Ama. Binigay sa akin ang misyon, tao'y tubusin, buksan ang pintuan, ipakita ang landasin, ituro ang katotohanan. Ginawa ko na ngayon kung paano ako'y sinugo at ginawa ko ang aking misyon. Kayo naman ay isinusugo ko, ipagpatuloy ninyo ang sinimulan ko. Tayo. Kaya tayo tinatawag na iglesia, simbahan. Tayo ang katipunan. Tayo ang mga tinipon upang sa kanya ngayon kaisa ang kumatawan. Kaya ang tawag sa Santa Iglesia, katawan ni Kristo. Iglesia, katipunan. Iyan ang katumbas sa wikang Tagalog ng Griegong kataga, Iglesia, katipunan. Yung mga natitipon sa pananampalataya. Tanong, nasaan ang Santa Iglesia sa Pilipinas? Bakit karahasan patuloy na mamayani? Bakit may mga Kristiyano binyagan na ang alituntunin ay patain ang kaaway? Nasaan yung sinabi ni Jesus, kung mayroong isang katangian na sa inyong pagkatao ay dapat magpakilala, ito yung kayo handang magpatawad? Hindi po. Sa ating mga panahon, magdusa kayo. You deserve it. You must pay. Iyan. Marami sa atin ang naghihirap, kung kaya maaari siguro manawain, gusto rin natin maghirap ang iba. At lalo na yung may mga ginawa na hindi tama, dapat silang papaghirapin.
Sa totoo lang, dumating na tayo sa punto, sila'y pabigat lamang, patayin na. Tayo'y bansang Kristiyano. Ngunit ang namamayani na sukatan ang pinagmumula ng hugot ng napakarami ay kaibayo sa Ebanghelyo. Dito natin makikita kung bakit kailangan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu ay binibigay sa mga sumasampalataya upang bawat isa mapangatawanan, maisabuhay ang kanilang sinasampalatayanan. At dito natin makikita na ang tanong ay, nasaan ng mga Katoliko na ang Espiritu Santo sa kanilang pagkatao ay umiiral? Ilan yung may sapat na tapang, kaloob ito ng Espiritu, upang tumayo, magsalita, manindigan? Nasaan ang may ganoon na lamang na pagmamahal, hindi papayagang may kapwa na makitang nagdurusa na hindi tulungan? Nasaan yung makatotohanan? Isa na naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang katotohanan, diyan ibatay ang pag-unawa at ang pagkilos. Nasaan ang diwa ng paglilingkod, pakikipagkaisa para sa kapakanan ng karamihan? Nasaan lahat ng katangian na inyong hanapin para sa kabutihan ng lahat, para sa kadangalan ng tao? Ito'y sa Espiritu ng kagaling, yung tulak, yung bugso, yung gabay, yung lakas. Kung meron tayong dasal na dapat araw-araw, umaga, gabi, kahit saan, kahit kailan, ito'y, come, Holy Spirit, I need you. We need you. Halika, Espiritong Banal. Lakas ka, pag-ibig ka ng Ama at ng Anak. Ikaw po sa aming puso'y mag-alap. Ikaw sa aming isipan ay magluningning upang kami magkaroon ng pag-unawa. Ikaw sa aming pagkatao ang magbigay ng sigla upang kumilos kami gawin ang kinakailangan. Halika, Espiritong Banal. Halika po. Huwag mo kaming iwanan. Veni, Creator Spiritus. Likhain mo kaming panibago. Gawin mo kaming mga totoong isinilang na muli sa bagong pagkatao. Halika. Halika po, Espiritong Banal. Amen. Magsitayo po tayo.
tulong ng Espiritong Banal sa pagharap natin sa mga hamon ng ating buhay Kristiyano sa kasalukuyan. Manalangin po tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, ang buong simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan ng may pagkasundo at ang pagkabuyod ng pagkakaisa ng mga tao. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, ang mga pinuno ng simbahan ay patuloy na maging inspirasyon sa kanilang mga pinamumunuan. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, lahat ng guro ay makapagpintay ng mga tunay na pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, lahat ng mga pinunong pambayan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, ay gabayan ng malasakit sa kapakanan paglahat. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, ang mga pinabalisa ng mga pagsubok ay makalasap ng ginhawa at lakas na dulot ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Hingit natin manalangin ang ating mga pansarili kahilingan. Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo po ang aming mga puso sa landas ng pagmamahalan, ng paglilingkod, ng kapayapaan, upang kami maging tunay na mga kasangkapan sa pagtatatag sa kaharian na itinatag mo sa iyong buhay at sa iyong pagdulusad sa iyong kamatayan. Ikaw na naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Magsimula po tayo. In your arms we lay
Manalangin tayo mga kinigiliw upang ito ating pagtitipan, pagsambat, pananalangin ay maging kalugod sa ating amang maawain. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagmamahal sa iyong kamay. Sa pagpilihan niya karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama, pagkandama po sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang pag-aay nito. At siya na rin nawang maglahad ng iyong katapakan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay kasamahan. Ama naming mga pangyarihan, tunay pong marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Spirit ay lumulukog sa mga taong tinubos na iyong itinatambok bilang mga kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang pinubos na bansa, ikaw ang dumatakila. Espiritu'y lumikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo walang umpay sa kalangitan, kami po dito sa EDSA Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa pangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipan ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, mayandog ang malinis na alay sa pagsamba sa iyong anak. Ama, sinasamo po namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu ang mga kaloob nito. Ito na ay maging katawan ng dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na naglutos ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing ipagkaluto siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon, ibinigay sa kaniyang mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay iyon sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po tayo. Pagdangal natin ang pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami lubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, ligtas mo kami inalang. O Jesus, kami mahal, ngayon at mapagkailanman. Ama, ginugunita po namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayong diin ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananatikan, kaya bilang pasalamat ngayon kay aming iniaalay ang buhay at banal na pagkakain ito. Tungayan mo po ang dugnay ito ng iyong sambayanan. Masdan mo ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami muling ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mo pong kaming tatanggap sa kanyang katawan at dugo ay magpuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, mga kadiwa ni Kristo. Kami naway kabiningan doong na akong panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng ina ng Diyos, ang Mahal na Birhen Maria. Kaisa ni San Jose na kanyang pagiyak. Kaisa ng mga apostol, mga martir at lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, anando, medyo ng aming pagsundo sa iyo, ay magbunga na nawa ang kapayapaan at kaligtasan para sa buong mundo. Patatalagin mo sa panananampalataya ang pag-ibig at ang iyong simbahang ilalakbay sa lupa kasama ng paglilingkod ng si Papa Francisco ng aming Kristo. Lisito na tanang mga obisko at nagpuong kapalitan at ang iyong pinilin sa magalan, digin mo ang mga hindi-hilingan sa itong angkali na ngayon ay tinipon mo sa iyong kaharapan. Amang mawain, kupin mo at pagsisiha sa sasahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. At tawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin tumaw at ang lahat na lumisan na sa mundo ito nagtatagay ng pag-ibig sa iyo. Sabihin mo sa maasang makakarating sa iyong piling sa bawat pagsamantalang pagkakamasa sa lukat kanibingan walang mali sa pag-amin nasisirayan ang iyong kagandaan. Sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kapatid. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdaraan, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang Espiritu Santo na nasa ating puso, ang sa ating nagbigay ng tinig na umawit, sumamba, magpugay.
Ngayon, tanggapin natin si Jesus upang tanggapin ang Espiritu na sa ating ay magbibigay ng lakas na ang Ebanghelyo ay isabuhay at sa mundo ito, tayo ang maging mga saksi ni Kristo. Atin mo na awitin, dalangin niyang inihabilin. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Paglooban mo kami ng kapayapaan, pagmamahalan, pagpapatawaran, malinis na kagalangan sa aming mga tahanan, sa aming bayan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig, sa madalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo, aming manunubos. Busan ang isalalang ng marami naming kasalanan at mga kahinaan. Pagkawasan, tingnan mo po yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Paglooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbabago, kaunlaran, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid ko, atin ang kapayapaan kung tayo lamang ay kikilos alinsunod sa aral ni Kristo. Magpatihan po tayo.
tayo binibigyang buhay, patuloy na sa ating Espiritong Banal ibinibigay. Siya'y ating tanggapin, ating bigkain. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang po ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalamitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang tumaloy ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang nito ay magdulot ng pag-unlad sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilud po ang lahat at ating sarili ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagpapagandang pagkawasak ng kapaligiran at pinagkataon ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ni Biblia sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaga ng pangkabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa kalagdaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangiibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, may hatid po sana namin ang mabuting balita. Tulungan mo kami umalinga sa halip na kainahin, sa halip na pagsikuran. Huwag po sana kami mangangat ng karamihan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaybay. Palain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mahabaging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tayo'y puspos ng banal na Espiritu. Humayo at sa mundo sa kapaligiran, maging mga kadiwa ni Kristo. Salamat sa Diyos.